Umaga guys, good morning, happy Monday everyone. Today is Monday. Back to work na tayong lahat, back to work na ang karamihan. Si Lola Bells ay napapansin nyo talagang todo ang hangover niya. No? Marami nangyari at labis ang tuwa ko guys kasi kahapon ay ang aming feeding Christmas party for 2025. So naging successful yung ating naging okasyon kahapon at gustong-gusto ko lang magpasalamat sa mga naging daan at naging instrumento para maisakatuparan at para maging successful at maganap ang talagang ginagawa ko na ito ay organizer ko since 2010. Talagang may feeding program na ako. Hindi lang siya masyadong established kasi before nag-start ako sa mga neighborhood ko lang, yung mga kapitbahay ko, yung mga anak sila, mga bata. Actually guys, sa mga nagtatanong kung bakit talaga si Lola Bears ay talaga nagkakaroon ng feeding program every year. Since 2010, nagkaroon ako ng feeding program guys. Ito ay no sponsor ako at talagang pinaghahandaan ko ito guys. Kumbaga sa ano talaga naging tradisyon ko sa buhay ko. Alam nyo, since na hindi nyo naman hindi nyo natatanong, si Lola Bears po ay nagkaroon ng cancer before. Ay isa rin po akong cancer survivor ng 2009 to 10. Nagkaroon ako ng ganyan. Sabi ko, gumaling lang ako. Yun ay, nagkaroon ako ng stage 1 cancer, stomach cancer. Sinabi ko lang na gumaling lang ako, gagawin ko ang lahat. At sabi ko, gagawa ko ng isang bagay na maibalik ko. Sabi ko, marami pa akong gagawin. Lord, di pa ako ready. Dumating yung time na yun, di nangyari dito sa Pilipinas na sa ibang bansa ko noon. Marami ring miracle talaga nangyari, guys. Kaya sabi ko nga sa inyo, talagang itong ginagawa kong ito, sa mga nagtatanong ko, iniintriga nyo ako, ano, alam niyo sa test, tatakbo to. Hindi po ako tatakbo. Araw-araw ko tumatakbo, pero hindi po ako tatakbo na kung ano man nasa isip ninyo. Ito po ay pansarili ko lamang. Ito po ay sarili ko lamang pagpapasalamat at pagsishare ng aking mga blessings sa buhay. Although may side na hindi ako blessed, pero maraming blessing, guys. So, ito nangyari na to, ito talaga nagpapapiding ako, nag-Christmas party ako sa mga bata every year in. Supposedly, yan gagawin natin yan December. Pero, kasi nga, wala kami ng November, alis kami by this weekend. So, bali, ginawa ko na yun guys, na parang, agahan natin yan, last year ganun din na nangyari, inagahan ko rin. So, wala po, hindi po tayo tatakbo guys. Wag kayong ang pagtulong po ay hindi po tumutulong tayo sa ating komunidad, tumutulong tayo sa ating mga kabarangay or tumutulong tayo sa ating mga kabataan ay tayo po ay tatakbo na. Nag-iintriga kayo, wag po, hindi po tayo ganun. Mas maganda po kasi, para po sa akin kasi, bakit mga kabataan ang nagustuhan ko na gawa ng ganun? Mag-share sa kanila ng blessing. Alam nyo guys, ang mga kabataan sa ating komunidad ay napaka-importante. Bigyan nating, unawain natin yung mga kabataan. Yung mga kabataan kasi guys, minsan, to be honest, nakikita ko, napapabayaan natin. Napapariwara, napupunta sa masamang gawain, at tingin nila, ano ba yung purpose nila kasi nagagawa nila yan sa buhay. Kasi kulang sila sa atensyon. Number 1 sa pamilya, pangalawa sa community. Kasi pag isa tayong community guys, tapos pinapahalaga natin yung mga kabataan. At binibigyan natin sila ng sabi nga niya na pagkakataon break or mga bagay na pwede natin silang matulungan para meron silang mapaglaanan ng kanilang mga oras, ng mga free time nila, aside sa mga schools. Kapag may free time sila sa schools, ang iba ay tumutulong sa magulang, ang iba ay maraming gawain. Pero hindi lang pala yun dapat nating i-establish sa mga kabataan. Kasi sabi nga niya ng mga kabataan, pag-asa ng bayan. So dapat pa nating i-establish guys, yung mga
bata na mapunta sa sports. Yun ang number one. Kasi kapag mayroon silang sport, mayroon silang pinagkakabalahan, ay malayo silang malulong or malayo silang magawi sa maling landas. Kaya bigyan natin sila ng importansya. Napaka-importante sa isang community, napaka-importante sa isang komunidad na ang mga kabataan ay binibigyan natin ng pansin, guys. Bukod sa pamilya nila, sa ating mga komunidad, maganda rin sila na bibigyan natin sila ng pansin. Kaya sa pamamagitan ng aking munting handog sa kanila, tuwing pasapit ang Pasko or December o November man yan, ay ito po yung aking nasa-share sa kanila. Para sa atin, para sa akin, ako ay naniniwala na ang mga kabataan ay napaka-importante sa isang komunidad. Napaka-importante na sila ay ulo na nangyayari din naman, pero ipinararamdam natin sa kanila na mahalaga sila, nandyan lang sila, mahalaga sila sa ating community at mahalaga sila sa atin. So, yung mga kabataan, natutulungan din nila yung sarili nila para mapansin nila ay mahalaga pala ako. So, gagawin nilang progressive yung buhay nila, progressive yung pang-araw-araw nila, at magiging silang masikap kung nag-aaral sila. Kasi, yung mga kabataan na parang pinababayaan lang natin, na parang nandun lang sila, walang pumapansin, parang hanggang dun lang sila, ay nakakalungkot. Deep inside, nalulungkot ako. Kasi pa nakakita ko ng mga kabataan na gano'n ng mga ginagawa, naaawa ko. Labis ang aking pagkalungkot kasi yung mga bata na to, saan kaya ang magulang? Yun ang unang pumapasok sa isip ko. So, maraming mga bata na masaswerte, maraming mga bata din na parang hindi pinalad. Sabihin na natin, mapa sa magulang, mapa sa komunidad na. Kaya ang nagiging sandigan ng mga kabataan na to na kulang sa atensyon ay ang mga kaibigan. Yung mga barkada nila na makikita lang nila sa kalye din. Hindi sila nag-i-improve, kundi lalaki sila ng ganun at wala silang direksyon. Sabihin na natin. Kaya dapat ang mga naninilbihan or sa ating mga komunidad, individual man tayo o may position man tayo sa ating localized na sa local natin na community, dapat pinahalaga natin yung kabataan. Huwag po natin silang pabayaan. I-save natin sila, guys, at slowly matulungan sila na kahit papaano madagdagan ang kanilang paniniwala, tiwala sa sarili, at magkaroon sila ng plano sa kanilang darating na panahon, darating na future. Sabi nga niya, kasi kung tayo mismo na mga nandyan sa community ay hindi na nga sila pinansin sa kanilang bahay at hindi na kulang na sila sa atensyon sa pamilya, hindi ko naman lahat sinasabi, guys, na ang mga magulang ay kulang sa atensyon sa anak. Karamihang mga magulang ay full attention yan. Pero yun nga lang, kailangan, sabi nga, sanib puwersa tayo, na tayo ay pahalaga natin yung mga kabataan. Kaya, sa mga kabataan na dumalo kahapon, ang saya-saya ko, nakita ko kayo at sana sa darating pang mga taon ay magkita-kita tayo uli. Sa mga nanay na dumating kahapon at sinamahan yung kanilang mga anak, thank you so much po. Maraming salamat. At saka, hindi natin kalilimutan yung mga tao na tumulong sa atin at nakiisa sa ating obheto na to. Tulad ng ating mga guardians. Yung aming guardians chapter dyan sa Pascam 2, General Trias, Cavite, maraming salamat po sa inyo sa pagpahiram nyo ng tent, sa pagkabit nyo ng tent, sa pagdala nyo ng mga upuan, at number 1 po yung pag-assist ninyo sa amin. Pagtulong ninyo paano maganap yung okasyon na yon. Pati sa pagkain, tumutulong kayo, nag-serve kayo ng pagkain, tumulong kayong magbalot ng mga pagkain. Si Ate Joy, thank you so much. Wala akong masabi sa iyo. Talagang sa grupo ninyo, the best kayo. Maraming salamat. At isa pa, mayroon tayo dyan, ating neighboring na barangay sa Malagasang. Sa barangay Malagasang dyan, hindi ko na nababanggitin po, basta yun na lang po,
sa mga naghatid din po ng tent ninyo. Maraming salamat po. Kasi po kung hindi rin po kayo pumunta at naghatid at nagdala sa amin ng tent kahapon, malamang na yung mga bata po ay nabasa. Kasi nung time na yon, nung kalagitnaan ng aming okasyon, ay talagang umuulan. Umulan po at saka umaambon every time. So, kung maganda yung aming tent, marami kaming mga upuan, marami din kaming mga tent. Actually, yung dumating na tent, 2 malaki at isang napakahabang tent para talaga eksaktong-eksakto sa mga bata. Kaya kami, on behalf of my husband, and me, sa pamilya ko, lalong-lalo na kay Lola Bells, saludo po ako sa inyo. Maraming salamat po. Yun lang po ang maipaabot ko sa inyo. Maraming salamat. At nararamdaman ko po na hindi nyo rin ako pinabayaan sa ganong sitwasyon. Maraming salamat. Kahit po kayo taga dyan kayo sa ibang barangay, pero taos puso po kayong pumunta at pinahiram nyo ako ng inyong napakalaking tent. Maraming salamat po. Sa mga bata na dumalo kahapon, sana nag-enjoy kayo. At sana sa 2026, magkita-kita pa rin tayo. Hindi titigil si Lola Bells para kayo ay damayan at iparamdam sa inyo na para sa akin, mahalaga kayo. Maraming salamat. At sa mga nagtatanong again, uulitin ko. Kung ano man yung ginagawa kong mga ganyan, huwag po kayong mag-isip na nag-iisip siguro si Lola Bells na tatakbo, ay hindi ko po yan kakayanin. Yung mga ganon, hindi ko po yan kakayanin at hindi po yan sumagi sa isip ko. Yung pagtulong ko po ay talagang taos sa aking puso at pagpapasalamat sa aking buhay, kalusugan ng pamilya, kalusugan ng asawa ko, kalusugan ko ay malaking bagay po, malaking bagay na pinagsapasalamat ko yan. At talagang, sabi nga niyan, share your blessing. Si Lola Bells ay iintindihan nyo naman siguro na hindi ko man sabihin, hindi naman ako nagmamalaki. Bless po si Lola Bells. Kaya, andyan po ako para i-share ko yan sa inyo. Huwag po kayong mag-isip na ako po ay, kasi ginagawa ko yan, tatakbo ako. Hindi po. Saka sa mga nagtulong sa kusina, si Jude, si Christy, si Mare, nanay ni Lawrence, Mare Leonela, Leonela, hindi mo ako pinabayaan, Andiyan ka. Sa mga apo ko na tumulong, na matapos yung ganun. At saka sa neighbor ko na ipinaubaya yung kanyang lugar sa amin para magamit at para mapaglagyan ng napakalaking tent at mapaglagyan ng mga bata kahapon. Maraming salamat Maraming salamat sa inyo sa mga neighbor ko. Maraming salamat sa pangunawa kahapon na nasaraduhan natin yung karsada at na-block natin yung karsada. Maraming salamat po. Sana nag-enjoy yan lahat. Have a good day everyone.